Okay. Okay. Alright, meron na naman tayong isang reaction video. Ito naman yung isa pa. Nabasa ko lang din ito, ano. Sabi niya ay, ito. After ng pasabog ni Ellen Adarna, agree ba kayo na dapat may sariling pera ang babae para may choice siyang umalis kapag hindi na maayos ang trato? Yes or no? Yes, itong masasabi ko sa inyo sa mga girl, okay? Huwag kayong pakadepende ng kapirahan nyo sa ibang tao, okay? Huwag kayong pakadepende ng buhay nyo sa ibang tao, not just sa lalaki, okay? Basta sa iba, huwag nyo ididepende ang buhay nyo sa ibang tao. Mahalaga na magkaroon din kayo ng sariling yung desisyon, sariling buhay, sariling kapirahan, number 1. Okay? Mahalaga na meron kang sariling pera. Sabi ko nga, ito yung parati kong sinasabi sa mga tao na huwag niyong sayangin yung panahon, yung kabataan ninyo na wala kayong ginagawa, na hindi kayo nagtatrabaho, hindi kayo nag-iipon. Okay? Magkaroon kayo ng goal sa buhay. Magtrabaho, mag-ipon is must. Okay? So, magkaroon kayo ng sarili nyong pera. Okay? Mag-open kayo ng sarili nyong bangko, yun ang gawin yung goal. O, itong sasabihin nyo sa sarili nyo pag nakapag-open na kayo ng sarili nyong bangko. Ito ay para sa aking future. Not just future, pero sa mga present situation din. Sa mga decisions ko na gagawin ko sa araw-araw na pamumuhay ko, ito ay para doon. Okay, yun ang maging goal nyo. Okay? Mahalaga na meron kayong sarili nyong pera. Kasi hindi nyo kakailanganin depende sa ibang tao. Makakapag-desisyon kayo ng sarili nyo. Okay? Magkakaroon kayo ng mga options sa buhay. Magkakaroon kayo ng kalayaan sa buhay. Magkakaroon kayo ng mga desisyon sa sarili nyong buhay. Okay? Let's say, sabi ko nga, kung hindi maganda at hindi maayos yung buhay nyo, yung sitwasyon nyo sa kinakasama ninyo, inaabuso kayo, hindi kayo binibigyan ng pera, financially and emotionally, inaabuso kayo, okay? Physically din, inaabuso kayo. So, kung meron kang sarili mong pera, sabi ko nga, magkakaroon kayo ng sarili nyong desisyon. Makakaalis kayo sa sitwasyon na ayaw ninyo, okay? Kasi yan ang pinakang maraming dahilan kung bakit maraming mga tao na hindi makalis sa isang sitwasyon or sa isang relasyon. Dahil nga, na-stuck na sila dun sa kung anong sitwasyon na meron sila. Una, hindi sila makaalis dahil nga wala silang pera. Yan yung pinaka number 1 na dahilan kung bakit. Wala silang pera upang makapamuhay muli ng kanila. Makapagsimula uli ng kanila. Kaya mali rin yung ginagawa ng iba na nag-aasawa agad sila samantalang hindi pa sila nakakabuo ng sarili nilang buhay. Hindi pa nila nabubuo yung sarili nilang pundasyon sa sarili nila. Inuna muna nila yung mag-asawa sa kabila ng siya hindi pa nga niya na ihahanda yung sarili niya sa lahat ng mga posibleng mangyari. Bago ka mag-asawa, kailangan ihanda mo muna yung sarili mo, okay? Sa realidad ng buhay. Ikaw muna yung i-equip mo yung sarili mo. Mag-aaral ka, magtatrabaho, mag-iipon, maghahanda ka ng kaperahan mo, ng sarili mong buhay. I-experience mo muna na makapagtrabaho ka sa mundo ng workforce para maranasan mo, ma-realize mo, maramdaman mo na, ito ba yung gusto ko? But unfortunately, you know what? Ang pagtatrabaho is hindi yan something na kailangan mong alisin sa buhay mo. Hindi yan basta-basta may alis sa buhay mo. Hindi yan basta-basta isang decision na, ayok magtrabaho. Ang trabaho hindi para sa akin. Unfortunately, hindi natin pwedeng sabihin na hindi tayo pwedeng magtrabaho kasi hindi para sa akin yan. Unfortunately, kailangan natin ng trabaho para mabuhay. Okay? Dahil ang trabaho ang mag-provide sa atin, doon manggagaling ang pera na para masustentuhan yung mga pangangailangan natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kagaya ng kung ikaw nangungupahan ng bahay, syempre kailangan mo ng perang pambayad para makapagbayad ka ng upa sa bahay. Perang pangkain, pambili ng pagkain, syempre kailangan mo ng pera para makabili ka ng mga kakailanganin mo sa pang-araw-araw, pangkain mo. Okay? Pambayad ng tubig, kuryente, at kung ano pang mga kailangan mong bayaran, wifi, phone bill, lahat yan ay kinakailangan. Biruin mo, kung ikaw ay mag-aasawa agad sa panahon ng hindi mo pa man nadidiscover yung buhay, ang realidad ng buhay na ganun pala, kailangan magtatrabaho ka muna para masustentuhan yung mga pangangailangan. Hindi mo pa nadidiscover yun sa sarili mo, okay? Yung iba, nag-aaral pa lang, nadiscover na agad na mag-asawa. Which is, dapat ang ginawa niya is,
nag-aral ka muna, nagtapos ng pag-aaral, nagtrabaho, nag-ipon, diniscover mo muna yung sarili mo sa mundo ng pagtatrabaho para kung kaya mo ba yung mundo ng pagtatrabaho or hindi. Kasi sabi ko sa inyo, mas mahirap ang buhay may asawa kaysa magtrabaho, okay? Kaysa mag-aral. Yan ang pinakamahirap na sitwasyon sa buong mundo, ang pag-aasawa, pagkakaroon ng pamilya, ang pagkakaroon ng mga anak, okay? Mostly, yan. Lalo na kung marami ang mga anak mo. At lalo itong magiging mahirap kapag ikaw ay nag-asawa ng hindi ka handa. Hindi mo na ihanda yung sarili mo. Hindi mo na i-equip yung sarili mo sa lahat ng mga kailangan mo sa buhay. Hindi ka nakapagtapos sa pag-aaral, hindi ka nakapagtrabaho, hindi ka nakapag-ipon, hindi ka nakapaghanda. Lahat ng mga decision mo sa buhay is magiging depende na yan sa ibang tao, hindi na para sa'yo. Kaya mahalaga na talagang unahin mo muna yung sarili mo na buuin. Okay? Magtrabaho ka, mag-ipon. Okay? Tuklasin ang buhay. Tuklasin mo yung mabuhay ng solo, magkaroon ng sarili mong bahay, malaman mo kung yun ba yung gusto mo, okay? Kesa late mo nang madidiscover yung buhay ng pag-aasawa, hindi mo pala gusto, napakahirap nun. Yes, sabi ko sa inyo, hindi biro ang pag-aasawa. Mahirap ang buhay pag-aasawa. Lalo na kung makukuha yung lalaki is hindi kayo magkasundo, okay? Hindi kayo pareho ng goal. Pero napakahirap naman talaga. Wala naman talagang tao na makukuha ka na identical talaga yung gusto nyo, di ba? Pero talagang sabi ko sa inyo, in the beginning, makikita nyo yan, okay? Kung pareho ba kayo ng gusto, kung nagkakaintindihan ba kayo, kung yung ugali niya ba is anong tawag dito? Katanggap-tanggap, o yung ugali niya ba is kaya mong i-take. Kasi merong mga tao talaga na ang hirap i-take ng ugali. Yung hindi mo talaga makuha yung ugali niya, hindi mo talaga makayang itanggapin sa buhay mo dahil ang hirap niya talagang intindihin, yun ang mahirap, sabi ko sa inyo. So yun, kapag gano'n ang napangasawa nyo, sabi ko sa inyo, Diyos ko, mahihirapan kayo. Lalo na pag na-discover nyo sa sarili nyo kung ano ba talaga yung gusto nyo sa buhay. Kung gusto nyo ba ng mapag-isa, kung gusto nyo ba ng buhay single, yes, walang problema. Pero kung hindi nyo nadidiscover yan, Diyos ko, at lately nyo nang nadiscover ay mahirap yan. Diyos ko, lalo kayo mahihirapan yan, okay? Dahil ang pag-aasawa at pagkakaroon ng mga anak ay double yan, hindi ganun kadali, okay? Sabi ko nga, madidiscover nyo yan, kailangan madiscover nyo yan sa sarili ninyo. Yung mga pangsawa nyo, yung magiging buhay nyo, titingnan nyo yung sitwasyon, aaralin nyo yung mga sitwasyon, kung yun ba yung buhay na pinapangarap nyo, hinaharap nyo, okay? Kasi, hindi madali, okay? Kaya talagang, bago kayo pumasok sa ganyan, isipin nyo mabuti, alright? Kaya, mas madali na magkaroon ka ng sarili mong pera. Kasi, kung may sarili kang pera, sabi ko nga, makakadesisyon ka agad-agad ng sarili mo, ng kung anong dapat mong gawin, kung anong action ang dapat mong gawin, kung na-discover mo, pangit pala ng buhay ko, pangit pala ng ganitong sitwasyon. Gusto kong baguhin, gusto kong umalis, aalis ako sa ganitong sitwasyon. Magagawa nyo agad, okay? Pero kung wala, sabi ko sa inyo, dyan kayo magkakaroon ng problema. Alright, papasok na ako at hanggang sa muli. Bye!